Pinirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ilang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang individual na idinadawit sa issue ng mga questionabling flood control project. Ang mga diskaya naman na ipinalalagay sa Lookout Bulletin Order, binawian ng lisensya ng Accreditation Board ang siyam na kumpanya. May report si June Veneracion. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, inamin ni Sara Diskaya na may pagkakataong sabay-sabay na naglalaban sa iisang bidding ang siyam nilang construction company. Meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, sila naglalaban sa isang bidding? Minsan naglalaban-laban yung siyam. Yes po. Kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Labag sa batas yan ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Kaya binawi nila ang lisensya ng siyam na construction companies. Nakasaad sa batas na kailangan ng PCAB license bago mangontrata ang isang contractor. Kinukwestiyon ng kampo ng mga diskaya ang revocation. Kung nirevoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue. Sa pagsusuri naman ng Bureau of Customs sa 12 luxury vehicles sa mga diskaya, lumabas na 8 ang walang entry record sa customs. The initial report that there's no record on yung nabanggit niyo, no? 8 out of 12. We have to be responsible. Make sure that the conclusions that we can derive from the investigation can stand in court pag kinakailangan. Target ng customs sa makakuha ng search warrant sa iba pang magagarang sasakyan ng mga diskaya. Sabi ni Diskaya sa Senado, 28 ito. Pero may impormasyon daw sa Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO na 80 ang mga sasakyan ng mga diskaya at 40 ay luxury vehicles. Pagtitiyak naman ng abogado ng mga diskaya, hindi magtatago ang mag-asawa at igagalang ang i-issue sa kanilang Immigration Lookout Bulletin Order. Handa rin daw ang asawa ni Sara na si Curly na humarap sa investigasyon ng Senado o Kongreso. Wala hong tinatago ang pamilya Diskaya. Bukod sa mga diskaya, ipinilista rin sa Lookout Bulletin ang mga pinakamataas na opisyal o may-ari na 14 na iba pang construction company na may pinakamalaking na corner na flood control project. Handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara ang contractor na LRTK Buildings. Sinusubok hinga ng pahayag ang iba pang nakalista na madadagdagan pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Hiniling din ng Justice Department na isyuhan ng ILDO ang 8 DPWH official. Kabilang sila dating DPWH Calabarzon OIC at dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara. Dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC District Engineer JP Mendoza. Mahiwalay ding request ang Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.